pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Magandang araw sa mga talunan. Sa mga nanalo naman, congratulations! Diba? Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Sa mga natalo, better luck next time. Better luck next time. Oras, ang pangit. Ang pangit naman ng sound effects. Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong anim na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Ito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pag-archive ng Senado sa Articles of Impeachment ni VP Sara, inalmahan ng mga kongresista. Ronda Pilipinas. Impeachment case laban sa pangalawang Pangulo nananatiling buhay ayon sa isang law expert. Ronda Pilipinas. Sino yung law expert niyo? Hindi ba politiko yun? Pangulong Marcos tumangging pangalanan ang mga sangkot sa sinasabing anomalya hala sa flood control projects. Ronda Pilipinas. Pagpataw ng Amerika ng mas mataas na tarifa sa India, ipinag-utos ni US President Trump. Ronda Pilipinas. Gilas Pilipinas kinapos kontra Chinese Taipei sa 2025 FIBA Asia Cup. In other words, talo. Ronda Pilipinas. Kinapos-kapos pa. Papatak na naman ba ang ulan sa bubong ng bahay sa bansa over the weekend? Alamin natin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Chloe San Jose, binabanatan dahil sa kanyang Bisaya comment. Ronda Pilipinas. Si Chloe San Jose ba yung shota ni Carlos Yula? Yep. Okay. Pinagmumura mo ang isang pulis habang ginagawa nitong kanyang tungkulin. Hindi ka na natakot. At mamaya alamin natin ang kaparusahan. Mamaya sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ipag itinaas yung prompter, mababasa ko ng buo ng iyong headlines? Totoo ba yan? Totoo yan. Totoo nga ba na ang tao ay likas na makasarili sa kabila ng pagpapakita ng kabutihan? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Hoy, yung mga tambay sa Pilipinas, pambira pagkatapos na nangyari sa Senado, mga tambay sa Pilipinas, nabawasan ng araw. Alamin mamaya kung fact or fake. Aha! Ilang araw na lang, Pasko na. 115 ba? Parang 115 days? Nako. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Bigyan nyo lang ako ng konting sandali. Ipaliliwanag ko sa inyo Yan. kung bakit parang talo na sila yung mga nagpo-push dito sa impeachment sa Senado nung tinawag na archive na. Aha, Diba? sige, Archive na. tama. Ang panawagan nitong si Senator Tito Soto ay i-table. Diba? I-table. Tapos yung isa naman, i-dismiss. Tama. Pero hindi pwedeng i-dismiss kasi hindi naman sila impeachment court dahil Yes. Senate session yon, di ba? Ipaliliwanag ko. Okay, paliliwanag ko para mas maintindihan po ninyo at bakit sila na-frustrate at dahil sa tinawag nilang archiving, yung archive. Okay? Yes po, Your Honor. Una, dito muna tayo sa sinabi ni Senator Tito Soto. Yung sinabi ni Senator Tito Soto, Yes. i-table na muna. Tama. I-set aside na muna para kung magwo-work out yung motion for reconsideration na inihain ng Congress sa Supreme Court. sa Supreme Court ay mabaliktad yung desisyon. Tama. Which I agree yung sinasabi ni Sen. Senator Marcoleta, baka malabo na kasi unanimous Tama. May unanimous, di ba? Yes. Alangan naman baliktarin nila yung kanilang unanimous decision. Pero hayaan na natin yun. Okay, paliwanag. Tuloy ko lang. Yung table na sinasabi nitong si Senator Tito Soto,
i-set aside na muna. Set aside. Tama. Yung archiving na naging desisyon ng Senado kagabi, ito po ay, pag sinabing archiving, itatago. Di ba? Kasi yan naman talaga archive itatago. But, hindi ito yung kapag nabaliktad yung desisyon ng Korte Suprema, huhugutin ulit. Tama. Bago hugutin yan, magbobotohan. Yes. At kailangan ninyo ng major na desisyon, yung mataas na numero. Kaya may ano pa yan, may pagdadaanan bago mahugot. Tama. Yun po ang basic difference ng archiving o archive at saka yung ano na isa? Table ni Senator Yes. Tito Soto. Kaya nga sabi ni Senator Robin Hood Padilla, Yun. ang gusto ko sana ay dismissal. O, di ba? Kaya okay na ako dito sa archive. Alam nyo, ang pinaka ano lang sa akin kagabi, ng pinaka kumuha ng attention ko, itong si Senator Supremo. Si Lito Lapid. Di ba? Ang sabi lang niya, iginagalang ko ang Korte Suprema. So ang sagot ko po ay yes. Yes, agad. Tapos. Walang drama. Walang chubachenes. Walang eme. Walang eme. Yan. Walang eklavu. Yan. Sagot ko po at ginagalang ko po ang Korte Suprema, kaya ang sagot ko po ay yes. Isang diretso. Oh, Wala nang ligoy-ligoy Wala pa. na, di ba? Oh, di ba? Eh, yung iba, haba. Madamdamin pa yung iba. Oo. Ayan, yung sinasabi niya, hindi, gusto ng taong bayan, ganito. Hindi, ang mga taong bayan po ang nagbumoto dyan sa mga nag-yes na yan eh. Tama. Di ba? So, nilalagay ng taong bayan yung kanilang sagot dyan sa mga ibinoto nilang yan. Yes. Diba? Yan, kaya, wag na kayong kayo ba nagpapapaniwala pa sa mga survey nung nakaraang eleksyon nagkamali na sila ng major. Yung. Pinaniniwalaan nyo pa rin sila. Hello! Kumita sa pagsasurvey. Oo, di ba? Hello, di ba? Nagkamali na nga sila di ba? Wala namang pumasok doon na pangalan sa survey na pangalan ni Bam Aquino. Tama. Ni Senator Marcoleta. Tama. At saka si Sino ba? Senator Kiko Pangilinan. Tama. Oh. Wala yung mga yun. Hindi naman nag-number one si Bongo nung sa mga survey. Wala. Oh, ngayon, magtitiwala pa ba kayo sa mga survey? Ang bira naman kayo. Huwag na mga chong. So yan na. So, ang pinaka-hashtag natin lahat sa umagang ito at sa araw na ito, let's Yes. all hashtag move on. Thank you, Your Honor. Move on na tayo. Ha? Tapos Pag-usapan na ninyo kung sino talaga ang kumita dyan sa mga flood control project na yan. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIC News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIC News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong makakasama. Ako ang magiging tagapagbalita mo. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita matapos ang mahabang balidaktakan at debatehan, pinagbotohan na po ng Senado na i-archive o itago ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bago ang botohan, nag-privilege speech muna si Duterte Bloc Senator Rodante Marcoleta, kung saan nag-motion siyang i-dismiss ang articles of impeachment dahil malabo na anyang mabaliktad pa ang unanimous decision ng Korte Suprema. Pero iginiit ni Senador Panfilo Lacson na hindi nakasaad sa Senate rules na pwedeng mag-motion to dismiss sa plenary session. Kaya sa bandang huli, pumayag si Senator Marcoleta na amyendahan ang kanyang motion bilang motion to archive. Sa botong 19 na pabor, 4 na tutol at 1 abstention sa katauhan ni Senador Ping Lacson, ipinaliwanag ng karamihan sa mga senador na ang pagboto sa pag-archive ng naturang articles of impeachment ay bilang pagtalima sa naging desisyon ng Korte Suprema na tawagin itong unconstitutional dahil sinasabing hindi ito dumaan sa tamang proseso sa House of Representatives alinsunod sa 1-year ban rule nito sa mga impeachment cases.
with 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention. The motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction, and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled "In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte" to the archives. The same is hereby approved. Yan ang tinig ni Senate President Francis Escudero sa pagtatapos ng plenary session sa Senado. Ronda Pilipinas. Of course, dismayado ang mga mambabata sa Kamara matapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 19 na pabor, 4 na tutol at 1 abstensyon o yung hindi bumoto. Binigyan din ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi pa tapos ang laban ng House panel at hindi magpapatinag ang prosekusyon para sa hangaring itaguyod ng hustisya at pananagutan. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nakakahiya ang hakbang ng Senado dahil mas pinili nitong isuko ang kalayaan at kusang talikuran ang mandato sa konstitusyon. Anya, ang desisyon ng impeachment court na i-archive ang impeachment trial ng Vice Presidente, hindi sila impeachment court. Naka-Senate session sila, guys. Hindi sila impeachment court. Ay isang pagtataksil sa konstitusyon at sa kagustuhan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Naniniwala naman si Akbayan Party List Representative Shell Jokno na mas mainam kung hinintay na lang ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara bago umaksyon. Malinaw niya ang pagnanais ng Senado na patayin ang articles of impeachment at ibasura ang pananagutan ng mataas na opisyal ng gobyerno. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tanggap po tayo ng isang report. VP Sara, dapat magkusa na lang ipakita sa publiko ang mga dokumento kung paano nito ginamit ang pondo ng OVP at DepEd. Ayon po yan sa Senado. Alamin po natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega. Bueno, Ate Sally, go! Dapat daw magkusa si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng lahat ng mga dokumento ukol sa paano ginamit ang pondo ng kanyang tanggapan at ng Department of Education na dati niyang pinamunuan. Ito ang hamon ni Senator Erwin Tulfo sa pangalawang Pangulo. Ayon sa Senador, kung talagang walang kasalanan si VP Sara, ay ito ang makabubuti niyang gawin. Gihit ni Tulfo, walang rason para umiwas si Vice President Duterte sa pagpapaliwanag kung malinis ang kanyang konsiyensya. Sinabi ito ni Senator Tulfo sa kanyang pagpapaliwanag sa naging boto pabor sa pag-archive ng Senado sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa Senador, sinang-ayunan niya ang pag-archive ng kaso dahil hindi naman ito pag-absuelto kay Vice President Duterte at hindi rin pagliligtas dito mula sa pananagutan kung hindi ito ipagrespeto sa Korte Suprema na nagsabing hindi dumaan sa tamang proseso sa Kamara ang articles of impeachment. Binigyan din niya na hindi pwedeng suwayin ang konstitusyon dahil nanumpa sila na ito'y poprotektahan at ipagtatanggol. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At ngayon, alamin na natin ang magiging weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. That's gonna be the weather for today, Ayun. tomorrow, and the day after tomorrow. Parang Tomorrow, Oh, yan na si Leia. tomorrow, I love ya, tomorrow. Oh, yeah. Ito po ang senior moment. Moments. Ang tanda eh. Narito na ang weather report ni Daryl Justin. Mambabasag trip tayo sa umagang ito. Bakit po? Yung dalawang LPA na binabantayan ng Pag-asa may development po kung saan yung nasa loob. Unahin muna natin si LPA candidate number 1. Kasalukuyan po itong malapit na sa kalupaan ng ating bansa, 95 kilometers.
silangan ng Kasiguran Aurora, yung malaking rain bands nitong nasabing LPA, ang kasalukuyang nagpapaulan po sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Katamtaman na po ang tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo at inaasahan po ng State Weather Bureau Agency na pag-asa na tataas pa ang tsansa na maging tropical depression ito habang nasa kanlurang baybayin po ng ating bansa, lalo na kung ito ay papalapit na po sa may western boundary ng Philippine Area of Responsibility. Hindi nila tinatanggal ang posibilidad na baka bago lumabas ng PAR itong LPA ay magkaroon na naman tayo ng bagyong Fabian dahil nasa letter F na po ang ating pagpapangalan sa mga bagyo. Kaya antabayan na natin. Parang ginamit na yung Fabian dati. Nagro-rotate kasi yan eh. Ganun. Yes, oo. Paano ba yan? Paano ba ginagawa ng pag-asa dyan? Meron sila kasing listahan diyan. Tapos di ba pagka yung pangalan ay nakapaminsala ng napakatindi sa bansa, pinupull out nila. So meron silang auxiliary o reserba na pangalan kapag kinakailangan palitan, doon din nilalagay. Aba, yung palayaw nga sa'yo, nandun din sa isang listahan eh. Ano? Yung Densyo. Ganun? Oo, Ayoko last yan. year. Ayoko yan. Gusto ko archive. Archive, bagyong archive. Archive table. Ayan, Ganyan, Bagyong ab initio. Ayan. O kaya MR. Ayan, bagyong MR. Hindi, yung MR gawin mo party list. Pag tinawag, Mr. Party List, huwag kayo mag-isip ng iba. Lagi na lang nagpa-file ng motion for reconsideration. Ay, naku po, Diyos mio, Marimar. Ito pa yung ikalawang LPA po na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. May layong 2,760 kilometers. Silangan ng Northern Luzon. Tumataas na po ang tsansa na yung LPA sa labas ng PAR ay maging isang ganap na bagyo. At hindi po tinatanggal ang posibilidad na pumasok po yung LPA sa loob ng PAR. At pag pumasok ito ay mataas na ang chance na ganap na isang tropical depression, ito lalo na't nasa may karagatan pa po. So manatili nakatutok sa mga updates natin. Dakuan natin na mabilisan yung tropical cyclone threat potential. Yung week 1, yung August 6 hanggang August 12, ayan na yung 1 and 2 na binabantayan ngayon ng pag-asa. Bagamat bababa ang chance, yung week ng August 13 to 19, ito yung isa pang TCLV na maaaring tumawid at mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan po na mababa ang tsansa na magkaroon ng LPA o ng bagyo over that following week dahil low chance of formation lamang. Pero likely po, mataas ang posibilidad na magkaroon ng 1 hanggang 2 bagyo sa susunod na 10 araw dito sa ating bansa. Kaya patuloy natin tututukan yan. Kasalukuyang nakakapekto ang LPA sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora na may cloudy skies with scattered hanggang widespread o yung mga malawakang mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Talagang nagpupasa ko ito. Kailangan Narinig ko yung kahapon. Narinig mo nung naglalakad ko. Basa ako. Basa ako kahapon. Heto Tapos lakas ng hangin. Ayun. Lakas ng hangin. Nung Parang naglalakad bagyo. ko ng gabi, Parang bagyo. Nasira yung payong namin eh. Napakanta ba kayo? Heto. Eto ako. Ayan, Basang-basa sa ambon. Sa ambon lang pa. Kala ko naman Hindi, lakas sa ng ulan. Kagabi. Ayan, ulan yan na Lakas, ulan. lakas. Oo. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar, asahan ng maulap na papawirin na may mga scattered rains at thunderstorms. Dulot pa rin yan ng LPA na nasa may northern portion ng ating bansa. Habang habagat naman po ang umiiral sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barmat, Palawan, maging the rest of Mindanao, asahan ng pag-iral po ulit ng southwest monsoon o hanging habagat. 3-day weather sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Friday and Saturday ng Metro Manila, may mga isolated rains and thunderstorms pa rin. Pero Sunday, it's a sunny Sunday. Expect natin na magiging magandang panahon sa Metro Manila, 26 hanggang 32 degrees. Metro Cebu, bagamat may mga pag-ulan bukas, improving weather ng Sabado. Pero Sunday, malalakas na kulog at kidlat. Yan ang asahan po sa Metro Cebu. 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 Ayun na, puro thunderstorms sa Sunday. Mag-ingat po, 26 hanggang 32 degrees. Habang ang Metro Davao naman, partly cloudy to mostly cloudy skies ng Friday at may mga tsansa lamang ng mga pag-ambon at maihinang mga pagkulog at pagkidlat. Sabado kaya ganyan lang ang atake diyan. 24 hanggang 32 degrees. Puro yun na. 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Ito na ating sunrise sunset. Tumilaw kang manok. 5:41 ng umaga at nakapag... Nasa loob ng bahay yun.
nasa loob ng bahay? Nasa loob ng bahay May yung manok microphone na yan. siya? Oo, may echo eh. Bumabalandra ang boses ng manok eh. Alam mo, siguro in-edit niyo yun sa Cool Edit. Nilagyan ng echo. Ng echo, ng reverb. At lulubog po ang araw. Ayun na yung nangyari nung nag-edit siya ng audio. Ayan, kakatayin ka na bukas. Lagit ka. 6:23 po ng gabi, lulubog ang araw. Yan muna ang aking latest weather report. Adobong itik. Ay, sarap! Patay. Yan mga aking latest weather report, whether you like it or not. At dahil nga nag-uulan, ako po si Daryl Justin nagpapaalala, bota, walang droga! Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tuluyang magbinata si Daryl Justin, reminder lang po sa ating mga kababayan, ano po, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing nakakaramdam ng sakit dahil sa may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo at kalusugan ko. Lahat po tayo lahat tayo miyembro. At sure na sure sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package providers para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka! Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 28 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ngayon tanggap po tayo ng isang report. DCSO kaagapay sa kalusugan. Cancer survivor muling natulungan para sa PET scan. Alamin natin ang report ni Angelo Bainyo. Angelo! Muling tumanggap ng tulong mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office si Tan Rondario, isang cancer survivor, para sa kanyang kinakailangang PET scan upang masigurong hindi na bumalik ang sakit. Noong Enero, ibinahagi ni Rondario ang kanyang karanasan bilang pasyente ng cancer at kung paano siya natulungan ng PCSO sa kanyang gamutan. Sa rekomendasyon ng kanyang doktor, kailangan niyang sumailalim sa PET scan 6 na buwan matapos ang huling check-up. Nagpapasalamat po ako sa tanggapan ng PCSO sa pagtulong niya sa akin doon sa mga yung mga diagnostic na procedure na kailangan ko, tulad nga ng PET scan na handang tumulong ng PCSO upang matugunan ko yung mga test na yun. Sa pamamagitan ng Medical Assistance Program, naipagkaloob muli ang suporta upang mapanatili ang magandang kalusugan ni Rondario. Bukas ang MAP para sa mga nangangailangan. Bisitahin lamang ang opisyal na website ng PCSO para sa karagdagang impormasyon sa aplikasyon. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa po? Sa bawat ticket nyo po, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Ano po? Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. At ngayon, anong gagawin natin ngayon? Tayo ba'y, andyan na ba? Sino ang ating makakausap, ha? Mas maganda siguro ilabas ninyo ang pangalan para alam natin kung sino tatawagan natin. Okay. Kanina, pinag-usapan po natin itong nangyari kagabi sa Senado. Pag-archive ng articles of impeachment at merong isang suwestyon itong si Senator Tito Soto na gawing na i-table. Ano ba ang epekto nito sa ating mga pangkaraniwang mga Pilipino? Ayan, okay. Ano ang epekto? Ano ang iniisip ng mga tao? Paano ito makakaapekto sa ating araw-araw na pamumuhay? Magagalit ba kayo dahil walang bigas? Dahil sa nangyari? Nasa linya po natin isang political analyst, si Professor Dennis Coronacion. Naku, katukayo. Prof, magandang araw. Magandang araw po, Katukayo. Magandang araw rin sa mga taga-subaybay niyo. Okay, siguro naman, Prof, natutukan mo yung kagabi, kasama ho ng lahat ng Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas. Oo, napakahaba ho ng kanilang lalakayan kahapon. Parang, kung di ako nagkakamali, tansya ko nasa 6 na oras o mahigit pa yata. 7 yata. Halos 7 eh. Oo. Kaya nga, kanina nga, kausap ko dito si Daryl Justin, yung aking kasama din na nag-weather. Sabi ko nga, parang ang pinakamaiksi yata
na boto itong kay Senator Supremo. Yung sinabi niya, dahil nirerespeto ko, ginagalang ko ang Korte Suprema, ang sagot ko po yes. O, tapos. Arang maiksi lang. Ano ho ang, sa palagay po ninyo, Prof, ano ho ang iniisip ng isang pangkaraniwang Pilipino sa nangyari kagabi? Well, sa lumuot ho yung nangyari kagabi, no? Bagaman, kung halimbawa walang training tungkol sa batas, okay, walang background sa law, no? No. Okay, sa political science, medyo masalimuot. Kasi, kung bagaman, ang karamihan sa pinag-usapan ay tungkol sa procedure na ina-adapt nila doon sa Senado. Pero, ang topic ay patungkol sa kung dapat na sundin o hindi yung ruling ng Supreme Court na sinabing void ab initio yung itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero siyempre may mga motions doon sa loob ng Senado, yung pinagdebatehan na. So, para sa isang ordinaryong medyo nakakalito yun. Pero nanaig pa rin yung kagustuhan na nakararami mayorya. mga senador. Oo. Yan, yung mayorya na hindi man tawagin na dismissal, in-archive. Kumbaga man, siguro a grade lower yun sa dismissal. Kasi yung dismissal talagang kapag papakinggan mo, parang wala nang pag-asa na buhayin. Umaasa pa na mabubuhay pa yung impeachment trial kasi nga baka daw magbago ang isip ng Korte Suprema dahil may mga pending na mga appeal. Doon ho sa mga speeches nila kagabi, Prof, palagay po ba ninyo may mga Pilipinong kung ang nasa isip nila ay gusto nilang i-dismiss yung articles of impeachment po sa Senado, nagbago ba yung kanyang pananaw, nagbago ba yung kanyang isip na kung ang nasa isip niya ay yes, tapos no? After hearing all the senators kagabi po, nagbago ba yung desisyon o pag-iisip ng isang pangkaraniwang Pilipino kung ang isip niya ay papunta sa no at yung iba papunta sa yes? Go ahead, Prof. Well, bawat bawat kampo, tawag dito, yung bawat posibilidad ay mayroong diyan sa pinag-uusapan kagabi ay mayroong mga supporters. Apo. Halimbawa po kung ikaw ay kumakampi doon sa pag-dismiss o pag-archive, matutuwa ka sa sinabi nung karamihan ng mga senador. Pero if there's anything common about what they said, ang sinasabi lang nila sundin ang utos ng Korte Suprema. Tapos may kanya-kanya na silang justification. Pero basically, sinasabi, irespeto natin ang utos ng Korte Suprema. On the other hand naman, yung minority senators, siyempre may mga kanya-kanya rin silang dahilan. Pero ang bottom line nun is yung accountability ng respondent o akusado na si Vice President Sara Duterte. So, yun. Tingin ko naintindihan, pero tingin ko hindi na nagbago ang isipan ng mga tao. Kasi, kumbaga man, ito yung isang issue na umpisa pa lang, decided na yung karamihan ng mga Pilipino. Kung mapagbabago, wala naman kasi ako narinig na very creative na basis o justification na sinabi ng mga senador natin. Except of course, kung halimbawa, kung ikaw ay in favor sa hindi pag-archive, matutuwa ka sa sinabi ni Senator Tito Soto. Kasi siya ay nangunguna sa minority. Minority leader yan. Magaganda na may mga punto na sinabi niya. Tingin ko, yun ang may pinakamalalim. The rest naman, narinig mo naman na suportado lang nila yung ruling ng Supreme Court. Yun o bang mga Pilipino ngayon interesado pa rin sila sa technicalities ng kaso? Yung mga pinoint out ng mga butihing senador natin kagabi, marami ho silang pinoint out. Ito po bang mga explanation nilang ganito? Mga when it comes to technicalities, hindi tayo impeachment court, bakit natin i-dismiss? Interesado pa ba ang pangkaraniwang Pilipino sa mga ganyan? O talagang buo na yung kanilang pag-iisip, Prof? Well, tingin ko po, hindi wala silang interest sa mga technicalities. Halimbawa, yung parliamentary procedure, yung sinasabi sa Constitution, yung prohibition.
masyado dun eh. Ang tingin kong, kung meron man sa section ng ating lipunan, baka yung mga, sabihin natin yung mga lubos na nakakaintindi. Pero sa karamihan po, parang ang gusto na nilang malaman, itutuloy ba yung trial o hindi? Diba? Yun lang, bottom line, itutuloy ba o hindi? At tingin ko nakuha naman nila yung sagot kagabi. Oo nga. So, tama ho ba yung mga komentaryo sa lalo na yung mga lalo na ngayong umaga, pinakikinggan ko lahat yung mga interview, nagbabasa ako ng mga articles. At the end of the day, Prof, ito'y isang political issue. Oh yes, opo. Ito po ay political issue talaga. Opo. Na kaya nga lang, di maiwasan yung mga legal issue Yes. at constitutional issue. Ito po ay, kahit para tumangguni tayo, kasi yun ang pinagbulan ng lahat eh. Oo. Itong impeachment complaint na to. Oo. Ang ating pong ang ating 1987 Constitution. Kumbaga man yung mekanismo na binigay sa atin ng saligang batas upang tanggalin ang isang mataas na opisyal, impeachable official, kung siya man ay nagkakamali sa kanyang paggagampanan ng kanyang tungkulin o umaabuso sa kanyang kapangyarihan, ito po yung binibigay sa atin, mga ordinaryong mamamayan, upang matanggal at hindi na ang isang umaabuso opisyal at hindi na makadamage pa sa paggamit ng kanyang pwesto. Kaya nga lang po, sadyang may mga hadlang to. Para doon sa mga nagnanais na matuloy impeachment trial, may mga hadlang. Oo, nandyan yung utos ng Supreme Court at nandyan din yung majority, yung decision ng majority ng ating mga senador. Pero isa siyang political issue. Hindi ho siya magiging dominantly legal issue. Kasi yung the mere fact na gusto mong tanggalin ng isang official, it's a political action. At saka numbers ang pinag-uusapan, Prof, no? Ay, sa pa ho yun, yung numero. So, kumbaga man, kahit na may merito yung kaso, kaya ang parang mas nananaig na yung political allegiance ng mga senators natin. O kaya kahit sila ay maging senator judges. Pagkatapos ho narinig ng mga Pilipino kagabi ho, ang turing ba ng isang pangkaraniwang Pilipino dito sa impeachment case na ito ay patay na? Well, practically, gano'n na nga ho, no? Although meron pa namang sinasabi na may konti pang pag-asa kung sakaling magbago ang isip ng Korte Suprema na malabo naman kasi unanimous yun eh. Unanimous, Oo, unanimous. So, mahirap baliktarin yung kanilang desisyon. Pero may mga nangyayari naman daw dati. Ngayon, kung sakaling baliktarin, doon pala magkakaroon ng tsansa upang buhayin muli yung impeachment trial. Pero sa ngayon, parang nakaano na siya eh. Kumbaga isang tabi na siya, hindi na siya itutuloy hanggat hindi nagbabago yung decision ng Korte Suprema natin. Oo. So paano po ito, Prof? Ganito, with the considering the decision of Supreme Court at yung nangyari kagabi, kapag ba nagsalita at umaksyon ang Congress, ano magiging basa ng Pilipino rito? Wala na. Wala na. Ba? O ang Senado? Congress po, yung kanilang final na motion for consideration sa Korte Suprema. Opo. Ay. Nawala. Sorry, ano po ulit yung tanong? Opo. Pagka ngayon po ay nagsasalita ang Kongreso, yung mga congressman po doon, umaasa sila, hindi papatayan. Paano po titingnan ng Pilipino ito? Hindi na ho ba papansinin ng Pilipino ito considering the decision of the Senate of archiving the impeachment at saka yung decision din po ng Korte Suprema? Well, tingin ko po ang pananaw ng karamihan ng mga Pilipino ay mas lubos silang nawala ng pag-asa na ito ay magpapatuloy pa impeachment trial. At least hanggang February 6 or 7, 2026. Kasi yun ang nakasaad sa ruling ng Supreme Court. Opo. Pero in the meantime, ang tingin ko ay natingin ng mga Pilipino, ito ay kumbaga patay na. Kahit pa anumang effort na gagawin ng House of Representatives, kumapila sila,
tingin ko po wala na. Oo. In terms of yung namatay ng pag-asa, ibig sabihin, yung pansin na ibibigay ng isang pangkaraniwang Pilipino, hindi na nila ito papansinin. Kasi nga, Senado at saka impeachment court na, o ang Supreme Court na Supreme ang Court, nagdesisyon. Oo. Dalawang institusyon na po yun Oo, oo, kumbaga oo. pinagtulungan na nila. Oo. So, mahirap na manalo. Mahirap na po na manalo sa ganyang klaseng laban. Opo. Ito po, siguro, here's gonna be my last question. Sa palagay po ba ninyo, pagdating ng Pebrero 2026, kapag nag-file na naman ng impeachment case laban kay VP Sara, palagay nyo ba bibigyan pa rin ng pansin ng mga Pilipino after what happened last night at saka desisyon ng Korte Suprema, Prof? Alam niyo po, kahit sabihin natin ilang buwan, pero para sa akin, haba-haba na yun, Oo. I think it's enough time para pag-usapan naman natin ng ibang bagay, problemahin natin ng ibang problema. So baka pagdating ng Pebrero next year, baka iba na ang prioridad ng mga Pilipino. Iba na marami yung atmosphere, dapat- ano? Oo, pwede rin. Tama, iba na yung political atmosphere, iba na rin yung dinedemand ng mga Pilipino na dapat bigyan pansin ng ating mga lawmakers. So marami tayong problema na napapabayaan na nila dahil ito nga, dahil sa usapin ng impeachment. Although I'm not saying na hindi ito importante, no? Kasi importante rin yung tinatawag na accountability. Kasi kung walang accountability ang ating mga public officials, konektado yan doon sa lalala yung problema natin sa corruption. Na every service ng Pilipino dapat bigyan ng pansin. Yung problema sa corruption along with yung mga problema sa ekonomiya, like unemployment, inflation, at problema sa gutom. Oo. Baka nga, Prof, pagdating ng Pebrero ng 2026, baka mamaya, ano na yan? Projection na yan ng 2028. Palagay mo, Prof? Posible rin. At saka maraming pwede mangyari. Halimbawa, ilan ba sa mga, kung sakaling maging relevant ng Supreme Court, muli, pagdating ng February, onward, ilan ba sa mga Supreme Court justices ang magre-retiro na? Tama. Oo, isa pa yun. Malaking bagay rin po yun. Yung Senado at least hindi na magbabago, no? Kasi bagong upo yung labing dalawa dyan. Oo. Tama. Meron bang may Supreme Court Justice na mag-retire next week? Ay, next year? Meron ba? hindi ko pa na-check yan. Pero kasi malaking bagay yung ginawa nila. Oo, tama. Yun ang naging basehan ng mga desisyon ng ating mga karamihan mga senador. Even si Senator Clupiri, na dati doon siya sa kabilang panig. Tama. Pero nagkaliwanag niya, sabi niya, nagsalita ng Supreme Court, so wala akong magagawa kundi sundin yan. Sabi nga niya, di ba, it hurts me. Diba? Yeah. Nasaktan Tama. daw siya kasi dati kaibigan niya si Senator Tito Soto eh. Oo. Oo. So, kaya instrumental yung naging decision ng Supreme Court. So, ibig sabihin ba nito, last question, promise, Prof, last question ko na to. Okay na po. Tama ba na i-advise natin dito sa mga personalidad na ito na yung sikat na advice sa buong mundo kapag may problema, #move on na tayo? Move on. Pero of course, manatili tayong vigilant. Yun. Doon sa, hindi lamang kay Vice Presidente, kasi hindi lang naman siyang may mga, sabihin natin paminsan-minsan may mga pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Lahat po, tingnan natin. Lalo pa, kamakailan lang, lumutang yung problema ng itong flood control project. Oo. Marami pala dyan, mga ghost projects. Oo. Bilyon-bilyon na nawawala. Totoo yan. So hindi lang ako kay Vice President, lahat ng ating mga opisyal. Yun. Maging Okay. vigilant tayo. Prof, maraming salamat po sa binigay niyong oras sa DWIZ po. Maraming salamat din po. Thank you very much. Isang political analyst si Professor Dennis Tocayo Coronacion. Ronda Pilipinas. Ayos kasi alam nyo, yung pagiging political analyst, dapat ay wala kang kinakampihan. Di ba? Wala kang sinasaidan. Yan yung mga ganyan ng mga political analyst. Ha? Ilan taon na ba yan si Prof? Bata pa ba yan? Parang bata pa yan, no? Yung mga political analyst na dapat kausap natin, walang pinapanigan. Ha? Diretso lang. Ha? Nagsasalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Pilipinas ang ating oras. 12 minuto pa bago mag-11 ng morning. Uy, tanggap tayo ng isang report.
Panawagan ni Senador Amy Marcos na palitan si House Speaker Martin Romualdez. Inalmahan ng ilang mababatas. Napanood ko ito kagabi. Si Super Ate. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Pinalagaan ng ilang House leaders at members ang naging panawagan ni Senator Amy Marcos na palitan si House Speaker Martin Romualdez. Sa magkakaiwalay na pahayag, sinabi ni House Senior Deputy Speaker David J.J. Suarez na walang karapatan ang Senado na magdikta kung sino ang dapat na mamuno sa Kamara. Anya, ang naturang desisyon ay nakasalalay sa desisyon ng mga halal na miyembro ng Kamara kung saan ay mayorya sa kanila ay ibinoto pa rin si Romualdez bilang House Speaker. Dagdag pa ni Suarez na ang panawagan ng senadora ay may tuturing na lantad na panghihimasok sa kapangyarihan ng isang kapantay na sangay ng gobyerno. Anya, nananatiling buo ang kanilang suporta at tiwala kay Speaker Romualdez na pamunuan ang mas malaking kapulungan ngayong 20th Congress. Iginit naman ni House Deputy Speaker Jay Conghuan na dapat pumreno si Senator Marcos sa pagsasalita at may hangganan ang mga pwedeng sabihin sa publiko, lalo na kung nakasisiraan niya ito sa integridad ng isang institusyon. Dapat ding hindi mangialam ang ibang sangay ng pamahalaan sa desisyon ng co-equal branch nito, gaya sa pagpili ng kanilang lider. Samantala, nanawagan naman si Tingog Party List Representative Jude Asidre na itigil na umano ang parinigan o intrigahan at pairalin na lang ang respeto sa bawat sangay ng gobyerno. Anya, nais lamang din nilang matiyak ang accountability o pananagutan kahit pa sa pinakamataas na mga opisyal ng gobyerno. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Gilas Pilipinas, kinapos. Talo. Kinapos kontra Chinese Taipei sa 2025 FIBA Asia Cup. Alamin natin sports news ni Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sumadsad ang Gilas Pilipinas sa kanilang pagbubukas sa FIBA Asia Cup matapos matalo kontra Chinese Taipei sa Jeddah sa final score na 95-87. Sa opening game, pinangunahan ni Chen Yingchun ang Chinese Taipei na may 34 points kabilang ang 6 na 3-pointers, habang nagpakitang gilas din si Brandon Gilbeck na may 16 points at 9 rebounds. Sa kabilang banda, nagpakitang gilas ng 19 points si Justin Brownlee bago siya nabansagang foul out sa fourth quarter, habang si Kevin Kiambao ay nagpasiklab ng 17 points sa huling bahagi ng laro. Sa Group D, naupo ngayon ang Gilas sa ikatlong pwesto na may 0-1 record, samantalang nangunguna ang New Zealand at Chinese Taipei. Huling-huli naman ang Iraq. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Oy, si Chloe San Jose. Kung bakit di nyo kilala to, ha? Ito yung shota ni Carlos Yulo. Tama. Si Mama. Si Mama. Chloe San Jose, binabanatan dahil sa kanyang Bisaya comment. Ito pala yung issue. Alamin natin, showbiz balita ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, nasalang na naman sa kontrobersiya ang girlfriend Carlos Yulo na si Chloe San Jose dahil sa pagbanggit ito ng salitang Bisaya sa naging resback nito sa kanyang basher. Sa kanyang social media account, nagpost si Chloe ng kanyang Get Dressed With Me video habang namamasyal silang dalawa ni Carlos sa Las Vegas. Marinig sa video ang pabebe na sabi ni Chloe ng mga salitang, "Baba kasi." Ang malambing at pabebe na pagkakasabi nito ng "Baba kasi" ay pinuna ng mga netizen dahilan para resbakan sila ni Chloe. Sa kanyang resback, sinabi nito na, "Mga te, ba't ang daming Bisaya? No hate you all,
one of my BFFs Bisaya, but like mga sis, di ko kayo maintindihan. Sinabi pa nito na, if you're gonna hate on me, make sure I can at least understand it. Dahil dito kaya't marami sa mga Bisaya ang hindi nagustuhan na nasabing resback ng girlfriend ni Carlos. At yan aking balitang showbiz para sa impinang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga tambay sa Pilipinas, nabawasan na daw kayo? Nabawasan na daw kayo? Yung iba sa inyo, saan napunta? Baka nagkatrabaho. Is it a fact or fake? Alamin. Sa panahon ngayon, hindi biro ang maghanap ng trabaho. Kulang ang oportunidad, matindi ang kompetisyon, pero mas mahirap kung wala ka talagang pinagkakakitaan. Kaya naman todo kayod ang gobyerno sa paghikayat ng mga investor na mamuhunan sa bansa para lumikha ng mas maraming trabaho para sa bawat Pilipino. Pero ang tanong, totoo nga bang nabawasan na ang mga tambay sa kanto? O baka naman kwento-kwento lang? Alamin natin kung fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 96.3% ang employment rate ng Pilipinas nitong June 2025. Katumbas ito ng mahigit 50.47 milyon na Pilipino na may hanap buhay, mas mataas ng halos 185,000 kumpara noong Mayo. Bumaba rin ang unemployment rate sa 3.7% mula sa 3.9%. Maging ang underemployment o yung may mga trabaho pero hindi related sa kursong tinapos ay bumaba rin sa 11.4% mula sa 13.1%. Malaking bahagi ng pag-angat ay mula sa sektor ng pangingisda at aquaculture na nagdagdag ng mahigit 500,000 na bagong trabaho. Bagamat may pagbaba sa mga construction-related jobs, nananatiling positibo ang overall employment trend. Kaya ang tanong, nabawasan na nga ba ang mga tambay? Base sa datos? Fact yan. Mas maraming trabaho, mas kaunting tambay, mas progresibong Pilipinas. Ikaw, ramdam mo ba ang pagbabagong ito sa inyong komunidad? Para sa fact or fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama code of the day. Ang pag-pause ay hindi pag-quit. Baka yun lang ang kailangan mo para makabangon. O yan. O yung mga tutulog-tulog. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan po susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with, andiyan ba si Attorney Ferdy Topacio at saka si Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yun! Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.